Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyon lahat. At sumayo rin. Kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon, hindi sinasabi lahat ng sumasabing Panginoon, Panginoon ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Sa totoo lang po, kapanalig, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon Diyos ang bibigyan niya ng mga biyaya. Pag-usapan natin mamaya. Tingnan niyo po yung ating unang pagbasa, yung tiwala sa Diyos. Talagang siya ang ating pundasyon ng buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, kapanalig, tayo dudulog sa Panginoon, magsasorry tayo sa mga pagkakataon na kasakitan ng ibang tao, nagkulang tayo sa Panginoon sa paggawa ng mabuti, sa mga pagkakataon na tayo ay hindi naging totoong tiwala sa Diyos, magsorry tayo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipakita po ninyo ang inyong lakas at kami ay inyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na magpagtibay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyo'y, ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayong maaano, matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ngayong buksan. Ako ay papasok. At itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri ikaw, o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas. Tubusin mo, poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, at ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Pinagpala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naka-off pa pala. Buti lang sumigaw ako. Ulitin natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kapanalig, depende sa relationship mo sa Panginoon. Halimbawa, doon ko na-realize nung sabi ni Jesus, anyone you ask in my name, I will do it. Anyone you ask in my name. So ito na naman, pangalan yung binabanggit. I got 3 levels of friendship. Level 1, high level of friendship. Kay Jesus, hi Jesus, hello Jesus, hello, hi Jesus. Yung pagpasok ng Jesus sa Jerusalem, hi hello friendship. The same thing kay Father Arlo. Hi, Father Arlo. Hello, Father Arlo. Yun, kakaway-kaway lang. Yun isang relationship ng friendship. Level 1. Level 2, functional friendship. Lalapit lang tayo kay Lord kasi may kailangan tayo. Sa totoo lang. Siyempre, kung sino papupuntahan natin, kundi si Lord, kaya lang, bakit ganon? Functional lang. Pag may kailangan tayo, tsaka tayo lumalapit. Masyadong functional. Sa panghalimbawa, yung mga apostoles, nung nagkakarga si Jesus ng cross, iniwanan siya. Talagang nilaglag si Jesus. Ask me why? Kasi wala nang pakinabang si Jesus. Yun siya sabing functional. Same thing, lalapit sila kay Father Arlo kasi may kailangan lang sila. Pero pag wala silang kailangan, wala, hindi mo nakikita. Yun, ganun lang po, functional. Third level of friendship, personal friendship. Alam yung pagka-personal friendship kwentuhan tayo, di ba? Personal friendship. Kama kay Jesus, kausap niya si Peter after Jesus rose from the dead. Nung magpakita si Jesus after resurrection, kinausap niya si Pedro. Peter, do you really love me? Yes, Lord, of course I love you. Sabi ni Jesus, okay, feed my lambs. After a while, Peter, do you really love me? Si Peter, naalala niya, nilaglag niya si Jesus 3 times. Ngayon, pangalawang beses yung tinatanong, do you really love me?
Inimagine ko si Peter, yes, Lord. Sorry. I love you, Lord. Sorry. I love you. Sorry po. I love you, Lord. And Jesus said, feed my sheep. Tapos third time, Peter, do you love me? Yes, Lord. Sorry. Jesus would like Peter to have this personal friendship. Anong punto? Pag personal friendship, sa totoo lang, kikwentuhan tayo, yung salita ko, naalala mo, yung sinabi mo, maalala ko rin, yun ang personal friendship. At saka lalapit ka lang sa akin, hindi sapagkat may kailangan ka. Hindi. Lumalapit ka sa akin kahit wala kang kailangan. Parang gano'n, kay Jesus, lalapit ka sa Kanya kahit wala kang kailangan. At mas maganda, naglalambing ka kay Lord bago ka humingi. Kaya pala pag tayo nagdadasal, when Jesus told us how to pray, kailangan lambing muna bago humingi. So He told us how to pray. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Sabay cambio, give us this day our daily bread. Same thing din sa mga magulang. Mga magulang, hindi lahat ng mga anak mo, personal friend mo. May lalapit lang sa yung anak mo kasi may kailangan lang sila. Pero at least may mga anak kang personal friend mo, sabi sa'yo, Mama, pahinga ka na dyan, ako nang gagawa niyan, tatapusin ko na yan. Yun ang personal friend. Same thing with Jesus. Yung Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, yung tumatawag ng ganon ay functional lang o kaya posibleng high-hello friendship lang. Hi Lord, ganon lang. Tapos na, Lord, Lord, iyak-iyak ka. Pero ang relationship mo kay Lord, high-hello friendship lang. But this particular gospel, ang sinasabi, personal friendship. Yung salita ko, pinapakinggan mo. Yung bang pagka-personal friend, kwentuhan tayo, tapos tawa ng ganyan, bisa emot-emot. Yun yung sinasabi personal friendship. Yung kwentuhan na ganon. Yun ang gustong tumbukin ng ating ebanghelyo ngayon. Pag personal friend mo, ay nako, si Jesus ay lagi nandiyan para sa'yo. Yun yung pinanghahawakan ng mga taong kahit may problema sila, hindi sila bibitaw sa tiwala sa Diyos. Example yung paggamit ng pangalan. Ito, may lumapit sa akin ng pare. Arlo, may kaibigan ka ba sa Banawe? Bakit ka ako? Kasi pinapagawa ko tong kotse ko eh. Ang singil sa akin ay 1,300, labor lang. Ako, may kaibigan ako sa Banawe. So, binagat ko yung pangalan ng kaibigan ko. Itong kaibigan ko ito, nung may pangangailangan sila, I was there for them. Tapos, pagka gusto ko maglambing o sila sa akin, ayun, talagang personal friendship. So, itong kaibigan ko, sinuggest ko doon sa isang pare. Puntahan mo itong kaibigan ko. So, ito si Father, dala yung kotse, kinabukasan, pinuntahan yung kaibigan ko na personal friend ko. Tapos paglapit, ate, ako po yung kaibigan ni Father Arlo. Ha? Si Father Arlo? Opo, si Father Arlo nagsabi sa akin pumunta sa inyo. Ganun ba si Father Arlo? Okay, anong papagawa niyo, Father? Di sinabi nga, ay nako, matapos paggawa lahat, 300 pesos lang siningil na labor. All the rest, mga materialis na. Pero 300 pesos labor, bakit? Ask me why. Ginamit yung pangalan ko eh. Sa totoo lang, kapag malapit ka kay Jesus, may tiwala ka sa Kanya. Gamitin mo ang pangalan niya. At kahit anong bagyong dumating sa'yo, kahit anong lakas ng hangin dumating sa'yo, hindi ka matitinag kasi kasama mo si Jesus. Nakatungtong ka sa Kanya. And He is our rock. Nakatungtong ka. Kahit anong problema sa buhay, kakayanin mo kapanalig. Kasi si Jesus ay personal friend mo. Ganun din yung ating pangunang pagbasa. Ang pagkakasabi, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang kanyang mga palalo. In other words, tiwala sa Diyos. Kailangan personal friendship. P.S. Kapanalig. Si Father Arlo, pag dansal ako kay Lord, sa harapan ng tabernakulo, binubulong ko, Lord Jesus, hello po, my personal friend. Thank you po last night, nakatulog po ako na maayos. Ang tawag ko kay Jesus, personal friend. Alam niyo po, kapanalig, magmula ang tinatawag ko si Jesus na personal friend, mas matatag ang panampalataya ko. Mas ginugusto ko ang aking paglilingkod sa Panginoon.
mas magandang pananaw ko sa buhay kasi Jesus ang aking personal friend. Kaya ang ating salmong tugunan, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng poon natin. Sa ngalan ng poon natin. Sino yun? Si Jesus, our personal friend. Bunga ng pagtitiwalang ipinagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Buong katapatan tayong tumawag sa Kanya, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga sa sarili sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patutuo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampan ng tungkulin at pananagutan, naway maayos na matupad ang ating gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga napayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat ito ating dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na ating Diyos, na ating Panginoon. Amen. Ang himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid, mga kapanalig, ng ating paghahain ng kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mayahay nawang lubos ang matapat namin paglilingkod sa pagganap sa tinatag ng iyong anak at sa pakinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumanyong Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangitunay nga marapat ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ang umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugon mo para kami sa gapit palayain, kaya siya'y kinalinga na mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinigtisan niyang iyon sa krus ang kanyang makamay
upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kapanalig, pag tinaas ko si Jesus, ibulong niyo po, thank you Jesus, my personal friend. Ibulong niyo po. At magpasalamat tayo kay Lord sa mga blessings na binigay sa atin. Ang maraming banal, kayong bukalanta ng kabanalan. Kahit sa pamagitan ng inyong Espiritu, ganyang banal na makalob na ito upang para sa amin magkatawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Lord Jesus, you are my personal friend. Thank you, Lord, for our answered prayers. Thank you, Lord, for protecting me. Thank you, Jesus, my personal friend. Ganyan din na matapos ang hapunan, hinuwakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, dugo ng bagot at hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Oh, Jesus, my personal friend. Bless all our kapanalig, Lord Jesus. You are our personal friend. Kapanalig, ang misteryo nating panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tinaalay po namin sa inyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakulad ng kaligtasan. Kami po nagpapasalamat dahil kami po inyong minarapan at tumayo sa harap po ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasama rin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahan na laganap sa buong digdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at tanang kaparian. Alahanin niyo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay at gawin lahat ng mga pumanaw. Kawan niyo po sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawan niyo po at magdapata kami lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso ni San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal nyo sa pamamagitan ninyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Kaya nga, yung ama naming tinuro sa atin ni Jesus, lambing muna yung first part. Kinikilala natin siya at saka tayo hihingi. Awitin ang buong pag-ibig, ang panalangin tinuro sa atin nating Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, pagyayang mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesus Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tuhiyan po ninyo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ka ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ang panglaging sinenyo. At sumayo rin. Sampulan ko po kayo, alaking bagay ng personal friendship. Ate Gigi, Ate Frenny, lapit kayo. Sa Peace Be With You, lapit. Para pakita ko, ibang pakiramdam pagka personal friendship. Hindi yung functional, hindi yung high hello. Okay. Sa sign of peace, sabihin ko, Ate Frenny, Ate Gigi, you're my personal friends. Batiin niyo po ang inyong makakatabi, kapanalig, your personal friend. Malaking bagay ang tiwala sa bawat isa. Yay! Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kapanalig, ito si Jesus. Sa ating ebanghelyo, sinasabi niya po, huwag niyo na akong basta tatawagin kasi may kailangan ka. Puntahan mo ko kasi personal friend mo ko. Siya yung tiwala natin, siya yung magiging pundasyon ng ating panampalataya sa buhay. Si Jesus, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na makasalanan sa libutan. Mapapalad naman tayo tinatawag si pingin ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katodugo ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang inyong pagpapalang pagmagpakailanman. Sa pamagitan ng Kristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Meron po ako advice sa inyo kapanalig. Pag meron kayong mga parishes or mga communities na merong Advent recollection, go for it. Kasi po, mas magandang preparasyon niya kaysa sa mga Christmas trees natin. Of course, mas maganda, meron ka ng Advent recollection, meron ka pang Christmas tree sa bahay, yun talaga. Pero kapanalig, para kumpleto ang ating paghanda sa pagsilang ni Jesus, attend your Advent recollections sa inyong parishes at sa inyong mga communities. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalanawa ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humay kay mapayapa. Salamat sa Diyos.